Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katulungan ng talaman upang mga gawan, pagkakasyo at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay kailangan ng mga proyekto at pagpapatukan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik sa balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang kapagating balita si Boyet Guillermo. Hello! Hi! Maganda! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! At sa iba't ibang dako ng mundo na naabot po ng Balitang Pilipinas Worldwide, magandang hapon sa inyo dyan. Ano man ang binabati ho natin dyan yung ating mga kababayan, kaya't magandang hapon lang ho ang kaya nating ibati. Kung ano man dyan sa state, kung hapon, good afternoon. Yan. Pero hindi, no? Umaga sa kanila, good morning. Ayan. Baka hindi pa rin, mali pa rin. Good evening. Ayan. Alright, ano? So, yun, magandang hapon at muli po, narito na naman po tayo sa isa na naman po nating edisyon ng programang Balitang Pilipinas. Araw po tayo ng Martes. Anong Lunes? Martes na po tayo, September 5, yan, 2023. At tayo po ay muli magsama-sama sa
sa loob po ng isang oras ng ating pong balitaan at tayo po ay magtalakay. Himay-himayin, ha? Bigyan natin ng pulso ang ating pong mga balita ngayong araw na ito. Ano po? At syempre, ang serbisyo publiko, yan, hindi mawawala sa ating programang ito. Hindi lang ho balitaan. Ano ho? Ayan. Alright. So, ito ho. Itong panahon ho natin, ano? Ayan. Ngayong araw na ito, sa iba't ibang lugar sa ating bansa ay mga lugar na patuloy pa rin hong inuulan, ano ho, at mataas pa rin ho ang baha. Yan, sa parte ng Pangasinan, Bulacan, Pampanga, ito pa ba yung mga hindi ko naman. Yeah, sa parte ho ng Norte. Ano ho? Yan, nakakaranas ho sila ng doon, ng baha. Kaya ang iba't ibang mga paaralan doon ay nagkansela ng pasok. Nagkansela ng pasok. Kaya yung mga estudyante walang pasok. Pero dito sa Metro Manila, tuloy ang pasok ng mga estudyante. Dahil hindi naman ganong kalakasan at panaka-naka ho yung pag-ulan dito sa Metro Manila. Kaya ang mga eskwelahan dito sa Metro Manila ay hindi ho nagkansela ng klase. Pero yun, kaya mabuti na rin ho, no? Dahil kung tayo kung ang bata ay patuloy ho na hindi makakapasok sa eskwela, mahirap na, wala hong matututunan. Kasi pag nasa bahay lang din po, puro games na lamang po ang inaatupag ng mga bata. Mahirap hong sila ay malulun. Dahil alam nyo, yung mga games ho sa cellphone, games ho sa computer talaga hong nakakaengganyo ng gusto. Nakaka-addict. Na kung saan halos kahit ang matanda ho kahit may edad na kapag natutok na ho sa laro hindi na ho makaalis-alis. Dahil yung nilalaro niya masyadong exciting. May hinahabol. Meron silang gustong patunayan na hindi nila maiiwan-iwan. Sabi nga nung minsan nung apo ko, sadali lang, hindi ko pwedeng hindi ko pwedeng iwan. Ba? Biruin mo, sabihan ka ng ganon. Ihinto mo muna yan. Hindi ko pwedeng hindi pwede na bakit hindi pwede? May uutos ako sa iyo. Ihinto mo yan. Hindi nga pwede. Pinipilit. So, doon na mapapansin natin talaga yung bata, Kaya ingatan ho natin sila, wag ho natin sila talagang pababayaan na matutok ng gusto sa computer at nakita natin na games yung kanilang nilalaro. Yaan, bigyan na ho natin sila ng limitasyon. Limitadong oras, pero wag na wag. Dahil talagang wala na ho silang ibang magagawa kung halimbawa ang bata merong assignment. Hindi niya magagawa yung assignment niya at doon nakafocus sa laro. Kaya tayo maging tayo mga magulang, bantayan natin yung ating mga anak. Huwag ho natin talaga masyadong bigyan ng oras.
Huwag nating bigyan sila ng oras sa paglalaro, sa computer. Bantayan po natin sila dahil pag hindi ho natin ginawa yun, kawawa ho ang bata. Hindi ho tayo magiging kawawa. Ang bata ang kawawa, tortado ang utak doon sa games. Kaya nawawala ng puwang ang dapat pa niyang gawin. Lalo na yung mga assignment sa eskwela. Oo, dahil doon lang nakapokus ang utak niya. Kaya wag ho nating pababayaan ng gusto ang ating mga anak or sa makatutok sila sa computer. Ayan. Kaya itong mga panahon na ito, yan, lalo na ho doon sa mga eskwelahan, doon sa mga lugar na baha. Yan, ang mga anak ko ninyo, so, siyempre, wala hong pasok. Ingatan din ho, baka yung mga paslit naman ho, yung mga maliliit, na mga anak gumagabay-gabay pa lang sa paglalakad at yung iba naman gumagapang-gapang. Baka diyan sa lugar ho ninyo, yung paligid ho ng bahay ninyo ay baha. Yan, isa pa ho yan. Isa pa yan na inyo pong babantayan. At baka makalusot, mahulog. Marami na ho mga pagkakataon na ganyan ang pangyayari. Yung iba ho dyan nasushoot sa balde. Nasushoot sa balde. Dahil wala si nanay, walang nagbabantay. Or nandun man, akala naglalaro lang, hindi alam nakarating na ho ng sa pamingganan at ang balde nasa lapag. Naglaro-laro sa balde, may tubig ang balde, na-shoot. So, hindi ho makaahon ang bata. Hindi kayang makaahon, so nalunod. Marami na hong ganong pangyayari. Kaya bantayan po natin ang ating mga anak. Huwag ho tayong kukurap. Huwag ho tayong kukurap, huwag nating ilalayo ang ating mga mata. Lalo na yung mga anak natin talagang pag ang edad 3, 4 hanggang 5 ay naku. Halikutan po talaga yan. Napakalikot ng mga ganyang edad. Walang pakundangan yan dahil hindi niya alam. Dahil gusto niya maglalakad, gusto niya maglaro, akyat dito, akyat doon, dampot dito, dampot doon, kung ano madampot po niyan. Kung minsan sinusubo pa. Di ba? May pangyayari din na may nasubong pera, ang coins. At yung mga outlet ng kuryente, naku, sinusundot-sundot yan. Sinusundot. At may mga madampot din ho yan na mga matutulis na bagay. Delikado ho talaga. Delikado. Naglalaro, naglalakad, nag-aaral pa lang maglakad, at may hawak-hawak. Kung hindi ho nyo nakikita, hindi kayo nakabantay, naku, wag naman ho sanang mangyari sa inyo yung ganon. Siyempre, wala naman hong magulang na gustong mapahamak ang kanyang anak. Kaya nga, doblehin po natin ang pagbabantay sa ating mga anak na kapag ang edad ay ganyan, 3, 4, 5, yan ho mga batang talagang edad na malilikot. Malilikot. Kaya yung mga iba pang mga anak po natin na may edad naman,
Ayan, sabihin natin 8 hanggang 10. Ah, mahilig na hong maglalaro sa baha. Sa baha marami hong makukuha na sakit. Yan ho ang paalala ho ng Department of Health. Yung leptospirosis, dengue, sa pagtatae. Dahil baha, yung mga tubo-tubo ho ng tubig ay pinapasukan ho ng dumi yan, naiinom nakakainom. At syempre, ang bata din pag sobra na rin basa sa baha, yaan ay sisipunin, uubuhin, lalagnatin. Buti, hindi na uso ang COVID-19. Bakit? COVID-19. Pasensya na ho na ano lang po yung dila ko, naipit. COVID-19. Buti hindi na ho uso yan. Naku, naalala ko, ayan, si Jan Sarigumba. Naalala ko tuloy yung lugar namin nung araw. Di ba Jan? Naalala mo doon sa lugar natin? Tayo'y dumadaan lang sa tulay-tulay at dahil kaya may tulay, ako. Dahil yung tulay nasa ibabaw ng tubig, di ba? Ang daanan lang natin tulay dahil ang bahay natin nakalutang sa tubig. Na kapag nadulas ka, nahulog ka sa tubig, nadulas ka, yan, malamang malunod yun, malunod. Kasi mga panahon na yun, si Jan, batang-bata pa. Nasa edad pa lamang ng siguro 10 taon. Mga panahon na yun. Diba, Jan? Naaalala mo yun sa lugar natin? At, siyempre, pag ka doon, nalusot ka doon, ang dumi ng tubig. Ang dumi. At, naku, grabe! Grabe ang lamok. Na pagsapit ho ng gabi, dadaan ka sa tulay, halos masingot mo ang nakakaano ho talaga. Pag naaalala ko ho yan, pagdadaan ka, halos masingot mo yung lamok sa dami habang magtutulay ka sa tulay, habang dadaan ka sa tulay. Dahil tubig nga po ang paligid ho ng aming bahay. Tingnan nyo, ang hirap po namin noon. Kaya talaga naman lalo na yung mga depressed area. Actually, yung lugar ho talaga namin, aminin ho namin sa inyo, depressed area ho yun. Doon ho kami nagsimula. Hanggang sa yung lugar ho namin na yun, dahil ang mga magulang nangangamba na yun nga, makakuha ng iba't ibang sakit, nagsikap naman ang mga magkakapitbahay ng mga magulang na tambakan. Ang lalim, sa dami ho ng truck ng lupa, truck na panambak. Si Jan, isa rin ho yan, 10 taon. Nagbuhat din ho yan ng mga bato-bato, lupa, para lang matambakan namin yung buong paligid ho namin dahil puro tubig ho yun. Unti-unti ho namin ginawa yun. Kaya nung biruin nyo, tinambakan ho namin yun. Siguro yung area ho namin umaabot po ng 300 plus square meter. 300 plus square meter yung area ho namin. Ang mga bata ho ang katulong namin dyan. Yung mga anak-anak ho namin na tumulong dyan, na naghakot ng mga bato at lupa para matambakan yung tubig na marumi. Pero sa awa po ng Diyos,
Oo, yung dengue. Oo, wala hong na dengue. Opo. Oo, yan. Sila, awa ho ng Diyos. Kahit ganun ang kalagayan ho namin, wala hong kaming nabalitaan sa aming kapitbahay na isang bata, matanda na namatay dahil sa dengue. Tingnan niyo po ang kabutihan ng Panginoong Diyos. Bagaman, dahil din ho yung mga panahon na yon, maganda na rin ho ang relasyon ng mga magkakapitbahay. Nagtutulungan. Oo, nagtutulungan po ang magkakapitbahay. Wala hong away-away. Oo. Bagaman, syempre, magkakaiba ang lugar na pinanggalingan. Pero dahil ho sa pagtutulungan na yon, doon nabuo ang samahan. Samahan ho ng magkakapitbahay. Kaya pinagpala yung lugar namin. Hanggang sa yun hinangad lamang po namin na tambakan hanggang sa malaman na ho namin na kailangan na namin magkaroon ng sariling lupa. Noong pong hinangad namin na yon, napag-alaman namin kung sino may-ari, na kung saan nung nalaman namin, ayun, amin pong kinausap para bilhin at nakatulong po sa amin para mabili yung lupa na yon ang lokal na pamahalaan. Ang lokal na pamahalaan. Ngayon, tingnan nyo po, ilang na lamang po, siguro, ilang halaga na lamang po ang lalabi para bayaran ho yun. Ang mga tao ho doon ay nagbabayad na ngayon ng kanilang kinatitirikan ng kanilang bahay. At hindi lang ho yun, na-develop po siya, at nailagay sa tamang mga sukat ang mga bahay. Hindi ho sala-salabat ang mga bubong. Tingnan nyo, pinagpala ho talaga ang lugar namin na yun. Ayan, andyan si John Sarigumba. Alam na alam ng batang yan. Alright? Okay, sige, tayo po ay babati po muna. Ayan, si Paring Crispin, ang early bird ng DCWG Broadcasting Studio dahil laging nakasubaybay sa mga programa rito, sa Barangay in Action at dito sa Balitang Pilipinas Worldwide. Si John Sarigumba. Si Mileng Cason Dumandante. Hi Mileng. Watching. Gandang hapon daw sa ating lahat. At meron siyang puso. Gandang hapon po sa lahat na nanonood ng DCWG. Ayan, ang bati naman ni Crispin Lambayan. At si Joy Tolen. Oy, hi Joy. Yan, ang aking sister-in-law. Tama ba, Joy? Alright. Okay. So, happy watching sa inyong lahat at wag po kayong kakalas. Hanggang alas 6 po ang ating Joy, huwag kang aalis at dahil may sorpresa ang programang ito sa iyo. Tumutok ka lang. Manood ka lang hanggang makatapos dahil may mapapansin ka at magugulat ka. May sorpresa. May sorpresa ang programang ito sa iyo. Okay, pangako yan, Joy? Alright. Paano? Ano bang ating mainit na pag-uusapan? Ang bigas. Ayan. Masyado hong nanindigan na ho talaga ang ating ang Malacanang na talagang patawan. Patawan ng parusa, kasuhan ang mga hindi susunod sa ceiling price po para sa bigas.
Kaya diyan ay umaaray naman ho ang mga retailer. Dahil sabi nila ano lang naman ho kami kung anong halaga ang pinasa sa amin. Ganun ho ang aming, siyempre naman ho, kailangan ho namin kumita. Ano ho? Yan ang mga katuwiran. Alright. So, tingnan ho natin ang mga pangyayari. Bantayan ho natin ang mga pangyayari. Tingnan natin kung uubra, yung inyong mga katuwiran, kung papansinin at pakikinggan ng Malacanang ang inyong katuwiran ng Department of Agriculture. Sana. Yan na lang ho ang ating pakiusap. Sana suriin ho maigi ng ating mga otoridad, ang Department of Agriculture, kung sino ba talaga ang dapat, ang nararapat na ating pong habulin. Tama ho din, sa tingin ho natin, may katuwiran ho ang mga retailer. Kung ano ho yung kanilang inaangkat, kung ano ang presyo, natural ho, ay dadagdagan ho nila yon. Pero meron naman ho talaga din dyan na sobra-sobra ho magpatong ng tubo. Kaya kayo rin naman ho mga retailer, wag nyo hong sabihin na hindi rin ho kayo nag-hoarding. Wag nyo sabihin hindi. Nabili ninyo sa mura, sasabihin din ho ninyo, wala ho kaming makuhang bigas Pero sa totoo lang din, kayo rin noon ay nagtago. Wag na ho tayong magbulahan. Hindi naman natin ho nilalahat. Hindi ho din naman natin nilalahat. Meron ho dyan mangilan-ngilan. Kasi sa negosyo ho, talagang meron tayong mga mamumuhunan na talagang gusto tubo lang ng tubo. Gusto sila lang ang kikita. Wala na silang pakialam sa sambayan ng Pilipino. Wala na silang pakialam sa mga mahihirap. Basta tinitingnan nila, doon lang sila nakapokus sa kanilang negosyo at kikitain. Meron ho niyan. Meron ho niyan. Sana kayo ay magising isang araw na maisip ho ninyo, maisip ho ninyo na yung ating pong mga pinaghihirapan, ating pong nakakamit na sinasabi natin dahil sa ating kasipagan, yan ay maisip ninyong hindi natin madadala yan sa kabilang buhay. Kung ikakatuwiran mo para sa maiiwan mo, paano kung wala kang naiwan? Wala kang kamag-anak. Ganon din naman ho rin. Ganon din ho naman din sa maiiwan ninyo. Hindi rin nila madadala yan. Hindi nila madadala. Kung ikakyan ng katuwiran natin. At wala daw puwang. Wala daw puwang at lugar sa langit. Ang mga tao na hindi yung mga taong sinasamba. Sinasamba ang kwarta. Sinasamba ang material na bagay. Sinasamba ang kanilang kapangyarihan. Walang puwang yan. Meron kang lugar sa iba. May lugar ka sa iba. Alright? Tayo po,
nagpapaalala lang ho dahil yan ho bahagi ng ating programa. Alright? So, tayo po kakapusin ho tayo sa oras kaya tayo dadako na po tayo. Yan, dako na po tayo sa ikalawang yugto ho ng ating programa. Ayan, dahil pagtatalakay na rin ho tayo ng usapin ho ng ating bayan. Alright, so narito na po ang ating ikalawang yugto ng ating programa, ang mga ulo ng balita. Price ceiling ng bigas, umarangkada na sa buong bansa. Ayan na nga. Oh. Palasyo nilatag ang mga paraan para matulungan ang mga retailer ng bigas kaugnay sa ipinatupad na price ceiling sa bigas. O, kita nyo na, may tulong naman pala. Ilang mamimili na tataasan pa rin sa ipinatutupad na rice price cap ni Pangulong Marcos. Rice price cap at oil price hike magkakasabay na ipinatupad ngayong araw. Vice President Duterte pinasalamatan ng Senado sa pag-aproba ng 2.36 billion budget. DOTR Modernization Program tuloy-tuloy kahit hindi pagbigyan ang hirit na 214.29 billion piso pondo sa 2024 proposed budget ng ahensya. Budget para sa fuel subsidy, pinoproseso na ng Department of Budget and Management. Filing ng COC para sa barangay SK election, hindi na palalawigin ng COMELEC. COMELEC, inaayos na ang pagboto na mga bilanggo para sa barangay at SK eleksyon. Bayan ng Malabang sa Lanao del Sur, isa sa ilalim sa COMELEC control. DOH kinumpirmang mataas pa rin ang kaso ng batang bansot sa bansa. Philippine Coast Guard inaagapan ang malawakang oil spill sa Cebu. Bureau of Customs nalampasan ang target collection para sa buwan ng Agosto. Bigong Luna 25 misyon ng Russia nag-iwan ng baka sa buwan. Ayon yan sa NASA. Umarangkada na ang pagpapatupad ng price ceiling sa buong bansa bunga ng walang habas na pagtaas sa presyo ng bigas. Gayunman, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantala lamang ang pagpapatupad ng price ceiling sa bigas na 41 piso kada kilo sa regular meal at 45 pesos kada kilo naman sa well meal na bigas. Ayon sa Pangulo, pinamamadali niya na sa Department of Trade and Industry at Department of Agriculture ang pagtukoy kung gaano karami ang maapektuhan ng rice retailer para mabigyan ng ayuda. Inutos din ng Chief Executive ang mas
o pinalakas na pagtugis sa mga smuggler at hoarder ng bigas. Ito raw kasi ang pinakadahilan kung bakit umaabot sa lampas 50 piso ng kada kilo ng bigas. Inaasahan din ni Pangulong Marcos Jr. na mas gaganda ang supply ng bigas ngayong Setyembre na mula sa lokal na ani at importasyon. Inilatag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga paraan para matulungan ang mga retailer ng bigas kaugnay sa kinasang price ceiling sa bigas sa buong bansa. Ito ay sa gitna ng ipinatawag na pulong ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang kabinete sa Malacanang bago umalis patungong Jakarta, Indonesia para dumalo sa 43rd Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit at related summit. Ilan sa planong gawin ng pamahalaan ay ang pagbibigay ng financial assistance sa mga retailer ng bigas sa wet market at sari-sari stores. Plano rin na bigyan ng loan program ang mga rice retailers at maging logistic support katulad ng pagtatransport ng kanilang mga panindang bigas mula sa mga local rice farmers, palengke, supermarket, gamit ang sasakyan ng gobyerno. Mayroon ding planong Kadiwa Diskwento Caravan para sa mga rice retailer Sustainable Livelihood Program o SLP para sa mga small-scale rice retailers at planong social safety net para sa mga apektadong rice retailer. Natataasan pa rin ang ilang mamimili sa 41 piso para sa regular my rice at 45 pesos sa well-milled rice matapos ipatupad ngayong araw ang price ceiling sa buong bansa. Sa panayam sa ilang consumers, sinabi ng mga ito na hindi pa rin aabot kaya o hindi pa abot kaya ang presyo dahil malapit pa rin ito sa 50 pesos na siyang presyo ng karamihan sa mga bigas sa pamilihan. Hiling nila, maibaba pa sana ito gaya ng presyo ng NFA rice na naglalaro noon sa 27 hanggang 32 pesos. Para naman sa ilang mamimili, okay na rin ang price ceiling dahil kahit papaano ay makaka-menos presyo at pwede pa na nila itong ipagdagdag sa ibang gastusin. Ngayong araw ay mahigpit na ipatutupad ang price o rice price ceiling na direktiba mismo ng Pangulong Marcos dahil sa bigla ang pagsirit ng presyo ng bigas sa merkado. Alright, tatanggap tayo ng buwan naman ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan, Vice President Sara Duterte. Naglaban, bawi, kaugnay ng Office of the Vice President Confidential Fund. DCWG Patrol Report! Si Danner Jr. ang magbabalita. Sige nga, Danner, sa detalye. Kasama Boyer, iginiit ni Vice President Sara Duterte na kayang mabuhay ng Office of the President o OVP kahit walang confidential funds. Ito ang binigyan diin ni VP Duterte sa pagdinig ng Senado sa 2.385 bilyong piso na 2024 budget ng OVP kung saan binubusisi at pinalilino ni Senator Risa Ontiveros ang paggagamitan ng panukalang 500 milyong pisong confidential funds ng tanggapan ng Vice Presidente. Ayon kay VP Duterte, maaari lamang magpanukala ng paggagamitan ng ining confidential funds ang OVP batay sa nakasaad na Department of Budget and Management o DBM Joint Circular 2015-01. Pero ang desisyon at diskresyon kung ibibigay ang pondo sa OVP ay nakadepende pa rin sa Kongreso. Paglilinaw pa ni VP Duterte, hindi nila pinipilit na ibigay sa kanila ng Kongreso ang nasabing pondo dahil kaya namang mabuhay ng OVP na walang mga confidential funds. Pero bumawi naman ang Vice Presidente sa pahayag at giniit na mas mapapadali ang kanilang trabaho kung mayroon silang confidential funds para mabantayan ang ligtas at matagumpay na implementasyon ng mga programang proyekto at aktibidad ng OVP. Ako si Danner Jr. nag-uulat para sa DCWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Danner Jr. Magkasabay na ipinatupad ngayong araw ang price ceiling sa bigas na 41 piso kada kilo sa regular milled at 45 pesos kada kilo naman sa well-milled na bigas.
Nagpatupad din ang mga kumpanya ng langis ng taas presyo sa kanilang produkto. 1.20 pesos na dagdag sa kada kilo o sa kada litro ng diesel. 50 centavos naman na dagdag sa kada litro ng gasolina. Habang ang kerosene ay mayroong 1 Gs na dagdag sa kada litro. Ito na ang pangsyam na linggong pagtaas ng presyo ng mga produktong langis sa bansa. Ang mga consumer ng bigas ay natataasan pa rin sa ipinatupad na price ceiling sa bigas at hiling nila na maibalik sa 32 pesos hanggang 35 ang presyo ng bigas sa merkado. Dismayado naman ang mga motorista sa walang humpay na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo na nakakaapekto sa pagtaas ng pangunahing bilihin at serbisyo. Pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang Senado matapos aprubahan ang isinusulong na 2.36 billion pisong budget ng Office of the Vice President o VP, kabilang na ang controversial na 500 milyong piso confidential fund. Sa inilabas na pahayag ng Vice Presidente, nagpasalamat ito sa pamumuno ng Senate Committee on Finance at ang mga miyembro nito sa pagsuporta sa panukalang budget ng OVP. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Vice President Duterte na mabibigyan o magbibigay daan ang budget sa pagpapatupad ng mga programa, proyekto at aktibidad ng kanilang tanggapan na ididisenyo upang magbigay ng agarang kaluwagan at pangmatagalang solusyon sa mga hamon tulad ng kahirapan, kabuhayan, pangunahing serbisyo at edukasyon para sa mga Pilipino. Una rito, ginisa ni Senator Risa Hontiveros at Senator Coco Pimentel si Vice President Duterte kaugnay ng 500 milyong pisong confidential fund. Hiniyak na Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na ipagpapatuloy pa rin ng ahensya ang modernization program kahit walang pondo na inilaan para sa 2024 proposed budget. Nasa 214.29 billion piso na pondo ang hiling ng kagawaran para sa taong 2024. Mas mataas ito ngayon ng 102.25% kumpara sa kasalukuyang 2023 General Appropriation Act o GAA. Ayon sa committee, Senior Vice Chairperson ng Maharlika City Representative Stella Luz Kimbo, mahalaga na mabusisi ang pondo at paano ito ginamit sa mga proyekto kung saan ang mga Pilipino ang makikinabang. Ang panukalang budget ng DOTR ay ang ika-6 na pinakamalaking alokasyon para sa 2024 kung saan 79.5% ay mapupunta sa capital outlay para sa mga proyektong transportasyon na may malaking ticket tulad ng North to South Commuter Railway System, Metro Manila Subway Project Phase 1, LRT Line 1, Cavite Extension Project, NAIA Modernization Project at iba pa. Hinimok naman ng ilang mambabatas ang DOTR na maglaan ng mas malaking pondo sa pagtatayo at pagkumpleto ng mga lokal na paliparan na magpapalaki ng kita, turismo, koneksyon at pag-unlad ng rehiyon. Tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan. Gobyerno nangutang ng 34 bilyong piso para sa itinutulak na reforma sa pension system ng military and uniform personnel. DCWG Patrol Report! Si Zara May Laureño magbabalita. Sige nga Zara, sa detalye. Kasamang Boyet, ipinagtatanggol ng Department of Finance ang pagtulak nitong reforma sa sistema ng pensyon para sa military and uniform personnel dahil para humiram ng bilyon-bilyon ng gobyerno upang maglaan ng budget para sa pondo ng pagre-retiro. Ayon kay DOF Undersecretary Ali Chuseco, sa 2020, mayroon ng atraso sa neighborhood na 34 billion pesos na pambayad lang ng pensyon at ang nangyayari umano ay nadedelay ang pagbabayad ng pensyon. Nabanggit din niya na mula noong 2018, ang budget na inilaan para sa mga pensyon ay mas malaki kaysa sa pondo para sa pangangailangan ng mga nasa serbisyo pa rin.
Nagbabala ang opisyal na kung hindi gagawa ang DOF ng anumang mga refund sa ngayon, kung ito ay status quo, ang mga hindi napuponda na pananagutan ay maaaring umabot sa 14 trillion pesos. Kung matatandaan, inaprubahan ng kapulungan ng mga kinatawan noong Agosto ang panukalang batas na naglalayong baguhin ang pensyon ng MUP upang matugunan ang tumataas na gastos kaugnay nito. Sa ilalim ng panukala ng DOF, ang mga bagong pasok ay mag-aambag ng 9% batay sa kanyang buwanang base at longevity pay sa pension fund. Ang mga aktibong tauhan ay mag-aambag ng parehong rate, ngunit ito ay ipapatupad sa isang staggered na paraan. Ako si Zara May Laureño nag-uulat para sa DZWG. Dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Sarah May Laureño. Pinoproseso na ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas sa pondo para sa fuel subsidy ng Department of Transportation o DOTR na ipagkakaloob sa pampublikong transportasyon. Inihag ito ni DBM Acting Director Maria Celia Abogado sa pagbubusisi ng House Committee on Appropriation para sa 213.7 billion piso na panukalang pondo para sa DOTR sa susunod na taon. Nasita kasi ni House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera na hindi pa nagagamit ang 5.5 billion pisong fuel subsidy na inilaan sa ahensya kung saan ang 3 billion piso ay noong 2022 at 2.5 billion piso ngayong 2023. Paliwanag ni abogado noong Agosto o 9 lamang na nag-request ang DOTR para i-release ang pondo at mayroon ding kulang na dokumento at naisumiti na nila ang kumpletong request via online nitong September 2. Sa datos ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board, nasa 1.3 milyon na pampublikong drivers at operators ang nakatakdang tumanggap ng fuel subsidies na tulong ng gobyerno sa harap ng mataas na presyo ng diesel at gasolina. Hindi na palalawigin pa ng Commission on Election o COMELEC ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon o BSKE. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nagtapos na ang deadline ng COC filing sa iba't ibang lugar sa bansa noong September 4. Ayon kay Garcia, na obserbahan ng COMELEC na hindi na ganun kadami ang mga naghahain ng COC mula Setyembre 2 at September 4 kumpara sa unang araw na dagsa ang mga pumipila para maghain ng COC. Kahapon, naglabas na ng partial result ang COMELEC na umaabot na sa mahigit 1.3 million ang naghain ng COC para sa Barangay SK Election 2023 sa buong bansa. Pinaplansya na ng Commission on Election o COMELEC para mabigyan ng pagkakataon ang mga bilanggo na makaboto para sa Barangay at Sangguniang Kabataan na ngayong taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nakipagkita ito sa mga opisyal ng Bureau of Jail and Management and Penology, BJMP, kung saan tinalakay ang papalapit na halalang pambarangay. Paliwanag ng COMELEC Chair na ang mga person deprived of liberty o bilanggo na hindi pa nabibigyan ng pinal na hatol o ang mga kaso ay kasalukuyang dinidinig pa sa mga korte ang maaaring makaboto sa ilalim ng batas. Sabi ni Garcia, nasa 936 PDLs ang nakarehistong mga botante sa minimum, maximum at medium security facilities sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Papayagan ding mag-iwan ng mga kandidato ng kanilang campaign na paraphernalia sa mga piitan na ipapamahagi sa mga preso. Gayun din, pahihintulutan ng media personnel, citizens, armed and COMELEC at international observers na idokumento ang pagboto ng PDL sa araw ng halalan. Tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan. COMELEC, bubuo ng task force kontra bigay laban sa vote buying. DCWG Patrol Report! Si Marlon
Marilyn Dumundon ang magbabalita. Sige nga, Marilyn, sa detalye. Bubuo ang Commission on Elections, COMELEC, ng Task Force kontra Bigay upang tugunan ang posibleng vote buying ngayong election period. Sa naging panayam kay Attorney Jerbe Cortez, Assistant Regional Director ng COMELEC Region 2, ang kontrabigay ay binubuo ng iba't ibang ehensya tulad ng PNP, AFP, IBP, NBI, at iba pa. Malaking tulong nga niya ito para mapigilan ang vote buying dahil binigyan ng karapatan ang mga individual na magsumbong kapag may naganap na vote buying sa isang lugar. Muling nagpaalala si Atty. Cortez na sa October 19 to 28 pa ang campaign period. Kaya kung mga panya na mas maaga ay maituturing ng itong premature campaigning. Ako ay si Marilyn Ashley Dumondon, nag-uulat para sa DZWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Marilyn Dumundon. Posibleng isailalim na sa Commission on Election o Comelec Control ang munisipyo ng Malabang sa Lanao del Sur matapos ang naging pamamaril ng isang tauhan ng LGU official sa lugar noong Sabado sa paghahain ng Certificate of Candidacy o COC. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, nakatakda itong pagdesisyonan ng Comelec NBank sa lalong madaling panahon. Natukoy na rin anya ng Comelec kung sino ang nagpaputok ng baril at pinag-a-apply na ng komisyon ng warrant of arrest ang Philippine National Police o PNP. Bukod dito, kakasuhan din ng Comelec ng paglabag sa gun ban, illegal discharge of firearms at alarm and scandal ang nagpaputok ng baril. Gayon din ang mga politikong nasangkot sa pagpigil ng COC filing. Samantala, sinabi naman ni Garcia na naging generally peaceful ang naging paghahain ng COC sa National Capital Region o NCR. Magsisimula na rin ang full body sa kanilang Operation Baklas ng mga eleksyon paraphernalia. Kinumpirma ng Department of Health o DOH na nananatiling mataas ang antas ng child stunting sa bansa kung saan isa sa bawat 4 na bata wala pang 5 taong gulang ang mas mababa para sa kanilang edad. Sa kanyang talumpati sa launching ng Philippine Plan of Action for Nutrition or PPAN 2023-2028 sa Manila Hotel, binanggit ni Health Secretary Teodoro Herbosa na 5% ng mga batang wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang para sa taas ng isang bata. Sa pamamagitan ng PPAN, hinahangad ng gobyerno na tugunan ang lahat ng anyo ng malnutrition na may partikular na pagtutok sa stunting at wasting, obesity, micronutrient deficiencies at mahihirap na mga gawi sa pagpapakain ng sanggol at bata. Ang mga bagong PPAN anya ay nakatakda o nagtatakda ng direksyon para sa mga patakaran at estratehiya sa pagkain at nutrisyon para sa iba't ibang stakeholder at mga duty bearers mula sa gobyerno, non-government organization, development partners, akademya, local government unit at pribadong sektor. Sinabi ni Herbosa na ang nutrisyon ay kinikilala bilang isa sa mga haligi ng socio-economic sa bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating impilang. PNP, kinumpirmang may ilang kandidato ng barangay SK election ang humingi ng seguridad. DZWG Patrol Report! Si Rica Tumabang ang magbabalita. Sige nga Rica, sa detalye. Kinumpirma ng Philippine National Police na may ilang kandidato sa barangay at sangguniang kabataang eleksyon ang lumalapit na sa kanilang tanggapan. Ito'y para humingi ng karagdagang seguridad dahil umano sa banta sa kanilang buhay, lalo na kung nasa lugar sila na may mainit na laban sa politika. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda, kanila na itong isinasa ilalim sa assessment at masusing pag-aaral.
Sa kasalukuyan, sinabi ni Acorda na may binabantayan silang 7 hinihinalang insidente ng karahasan buhat nang magsimula ang paghahain ng kandidatura. Subalit ito'y inaalam pa aniya ng PNP kung may kinalaman talaga sa nalalapit na eleksyon. Mula dito sa Muntinlupa City, Rica Tumabang para sa DZWG, inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Rica Tumabang. Inagapan ng Philippine Coast Guard o PCG ang oil spill na kinasasangkutan ng M2 Sugbo 2 sa kalapit na karagatan ng Naga Anchorage, City of Naga, Cebu. Ang PCG team ay nagtala ng 3 segment ng oil spill boom, 2 bale ng absorbent pad at 4 na segment ng absorbent boom upang kontrolin ang oil spill. Batay sa investigasyon, tumawag sa PCG ang distress vessel para iulat na nakatagpo sila ng hull damage sa steering portion sa loob ng engine room. Ayon sa master ng nasabing vessel, napansin niya, binabaha ang steering room dahil sa tinatayang 4 inches diameter na butas sa starboat o starboard quarter ng barko. Ginawa umano nila ang lahat ng paraan pero patuloy ang pagtaas ng volume ng tubig sa steering room. Dahil sa hindi magandang kondisyon ng dagat, inutusan ng opisyal ang lahat ng tripulante na iwanan ng barko para sa kaligtasan bago ito tuluyang lumubog. Nalampasan ng Bureau of Customs o BOC ang target collection nito para sa buwan ng Agosto na itinakda ng Development Budget Coordination Committee or DBCC. Ayon sa BOC, nasa 75.642 billion piso ang nakolekta ng ahensya noong nakaraang buwan na mas mataas ng 4% o 4.7% o 3.367 billion piso sa itinakdang target ng DBCC na 72.275 billion piso. Batay na rin sa report ng BOC, umabot sa kabuuang 582 billion piso ang nakolekta nito mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Mas mataas ito ng 14.393 billion piso o 2.54% sa 567.704 billion piso na revenue target. Inugnay ng BOC ang pagtaas ng target collection sa magandang operasyon nito, tumaas na aktibidad ng kalakalan at matatag na hakbang ng pangungulekta ng buwis. Tatanggap pa tayo ng pag-uulat, pahamalaan, pinag-aaralan kung itutuloy ang multi-billion loan reapplication sa China para sa railway project. DCWG Patrol Report! Si Tani Capiral ang magbabalita. Sige nga Tani, sa detalye. Boyet nakatakdang pagpasyahan ng Department of Transportation sa Disyembre kung iaatras ang multi-billion loan reapplication ng Pilipinas sa China para sa railway project ng bansa at kung mananatili pa rin, uusad ang pag-uusap ukol dito. Ayon kay DOTR Undersecretary Cesar Chavez na hindi pa kinukumpirma ng China kung matutuloy ang 142 billion loan agreement para sa Philippine National Railways o PNR South Long Haul Project. Inihayag ni Yusek Chavez na inabisuhan ng kalihim ng DOTR na makipagkita sa China Exim Bank upang tanungin ang mga ito kung nais silang magpautang sa Pilipinas ng 142 billion. Bilang resulta sa katapusan aniya ng Disyembre, hihingi ng patnubay ang DOTR sa NEDA upang humingi ng patnubay kung hihingi pa rin ng pondo mula sa China Exim Bank o wawakasan na ang Project Management Consultancy at iaatras na ang pangungutang sa China Exim Bank. Kung sakaling iaatras ang pangungutang, sinabi ni Chavez, maaari pa rin ipagpatuloy ng pamahalaan ng PNR South Long Haul Project sa pamamagitan ng panghiram ng pondo mula sa iba't ibang mga bansa o financial institutions o pagpapatayo ng railway sa ilalim ng public-private partnership.
Noong nakaraang taon, inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos ang Transport Group na makapagnegosasyon mula sa China para sa mga loan agreements ng railway project funds at matapos kanselahin ang loan application noong Duterte administration. Ako po si Tani Capiral, nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Tani Capiral. Nag-iwan ng bakas sa buwan ang Bihigong Luna 25 mission ng Russia. Ayon sa NASA na aabot sa 10 meter ang lawak ng crater sa ibabaw ng buwan ang naiwang bakas ng nasabing spacecraft. Ang Luna 25 ay siyang unang moon mission ng Russia matapos ang 47 na taon. Magugunitang ito ay nabigo sa nasabing misyon ng ilunsad noong Agosto 19 kung saan nawala ng kontrol at tuluyang bumagsak sa buwan. Nakakuha ng larawan ang US National Aeronautics and Space Administration Lunar Reconnaissance Orbiter o LRO na bakas na maaring mula sa nasabing Luna 25 mission na iniwan nito sa buwan. DZWG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat. Russia at North Korea planong magsagawa ng joint military exercise. DZWG. Patrol Report. Si Dance Guillermo magbabalita. Sige nga, Dance, sa detalye. Plano ng Russia na magkaroon sila ng North Korea ng joint military exercise. Sinabi ni Russian Defense Minister Sergei Shoigu na hindi naman masama ang magkaroon ng joint military exercise dahil ito ang kanilang katabing bansa. Nais din itong ipatupad ang nasabing kasabihan sa Russia na hindi napipili ang kapitbahay at mas mabuting makibagay na lamang sa kanila. Patuloy din aniya ang ginagawa nilang pag-uusap ukol sa nasabing usapin. Magugunit ang nagtungo si Shoigu sa North Korea noong mga nakaraang linggo at isa ang pagsasagawa ng military exercise sa kanilang natalakay. Ito si Dance Guillermo nag-uulat para sa DCWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dance Guillermo. Okay, dyan po nagwawakas po mga minamahal kong taga-subaybay. Nagwawakas ang ating po mga ulo at nababagang balita na nakalap po ng News Department ng DZWG Broadcasting Studio. Ngayong araw po ito ng Martes, September 5, 2023. Okay, so bago tayo magpaalam, meron pong mga bagong viewers na sumilip. Pero mga datihan na po ito. Yan, si Lorna Ginobres Flores. Yan, na-miss natin siya. Hello, gandang hapon po. Ayan. Wala si yung kanyang kaibigan. Okay, si Jeb. Ay, si Jeb Garcia. Hi, Jeb Garcia ko from Singapore. Yan, salamat Jeb sa iyong pananood. Sana na-share mo and like at para mapanood din mapanood din ng iyong mga kaibigan dyan sa Singapore itong live natin at dito ay maaari silang magpadala ng kanilang mensahe. Babasahin ko para sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Yan. Mag-message lang. Yan, meron naman tayo diyang sulat lang ninyo sa comment section ang inyong gustong iparating na mensahe sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Si Nerly Guillermo, yan ang aking unang nakaiyak. Hello, God bless you all, viewers. Sabi naman ni Deli Concepcion. Musta na yet? Sabi ni Lorna Ginobres Flores. Alright, so,
Nako, wala na ho tayong oras, labis-labis na. Kaya ako po ay mag-iiwan na po sa inyo ng aking pasasalamat. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsubaybay at panonood dito po sa Balitang Pilipinas Worldwide, sa Barangay in Action, sa lahat ng mga programa dito sa maging sa panonood ho ninyo. Doon sa programa nating Pag-araw ng Linggo, mga liham na kalatan ni Miss Tani Capirao. Yan, Maraming salamat po sa inyong suporta at syempre tayo po ay magpapasalamat din sa ating Panginoon sa kanya pong walang sawang pagsubaybay, patnubay sa DCWG Broadcasting Studio. Higit sa lahat, sa pagkakataong ipinagkaloob po ng ating Panginoon sa inyong pong lingkod para po ako ay makapaglingkod, yan, sambay ng Pilipino sa pamamagitan po ng paghahatid ng mga sariwa, balita at impormasyon at serbisyo. Maraming salamat, Lord, sa inyong pong tiwala at pagkakataong kaloob nyo na ito sa akin. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay. Sa ngalan po ng aming News Director, June Hariol, sa technical side, G. Laureño, at John Paul Destura. Ako naman po si Boyd Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya po muli. Yan, bukas po muli sa Barangay in Action, 11 a.m. Up to 12. Yan, Barangay in Action at sa alas 5 hanggang alas 6, Balitang Pilipinas Worldwide. Magkita-kita, magkapanooran pa rin po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Diyos mabalo sa inyong gabos. Ang DCWG. Inyo ito. Dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.